Yun nga sir yung sabi ko sa admin, nung kinausap ko siya, sabi ko, ang government tsaka private magkaiba eh. Bakit ayaw mo ko Hindi, private naman kayo, magbabayad naman kayo ng taxes, magbabayad kayo ng permit. So ngayon, ganito lang po kamo yan, Kap. Simple, di, magtayo muna ako since wala pa yung sa inyo. Ngayon, pag meron na yung sa inyo, alangan namang hasal ako to. Siyempre, magkakaroon ka ng suki. O di yung barangay supply na yung mga gustong kumuha sa inyo. At iba pa na rin sa private. Kailan nyo pa ba kamo planong uminom ng tubig? Anong kinalaman ng private na gustong magnegosyo ng tubigan kung may government project? May mga taong nakatira na doon sa islang yon, tama? Opo, Technically, 4,500 people kailangan uminom ng tubig na malinis, tama? Kailan sila inom ng tubig? Don't get me wrong, sir, but it's a personal interest. Diba? Kasi kung wala kang personal interest, bakit pipigilan mo ang isang gustong magnegosyo sa lugar na yun? Boss, kapitan lang yun. Dapat nagpaaral ka kay mayor eh. Hindi naman barangay business permit ang ino-open natin. Mayor's permit. Sabi mo looban. Okay lang naman kahit looban. Kasi we're selling business. Kumbaga, service provider kayo. Kaya masipag talaga dapat dito sa negosyong to. So, basically, kahit nasa looban yan, dadayuhin pa rin yan. Eh, ako nga dito, nasa bukid ako. Pinuntahan mo eh. Mag-negosyo kayo ng water station. Naisip mo na ba kung ilang container yung gusto mong ibenta sa market? Kasi doon nag-matter lahat yun eh. Meron kaming mga client na syempre nahihirapan sa marketing. Para mapabilis yung marketing nila, they putting my name on the business nila. Parang ganito, Hagonoy Water Refilling Station, powered by Watermax. Yun lang, maliit lang yung pangalan ko. Pagka ganoon, ang bilis silang nakakabenta. Ano pong may paglilingkod ko sa'yo, kabayan? Ay, kababayan kita, taga-Bulacan ako eh. Nabulat lahat ang personal na buhay sa social media. Well, kung bakit ganon, legal naman po kasi lahat ng pinagagawa natin. We don't do illegal here. I would like to share it to you na once na wala po kayong tinatago sa ginagawa natin. May freedom eh. Malaya kang gawin ng lahat basta alam mong mabuti. Huwag lang yung kalokohan. Biruan, okay lang. So today ay meron tayong 3 kliyente at may close deal ko na yung isa, Tagig, isang laundry tsaka isang package 9. At sila naman ay close deal ko pa lang. Tignan natin kung mabibentahan ko tong mga to. Welcome po sa Pambansang Tubig po. Ano po ang napupusuan? Actually sir, mag-usap kami dalawa, mag-put up kami ng water station business. So, tell the story lang. Sana doon namin nalagay sa island dun sa Bulacan. Sa isla, pwede bang puntahan yon? Ano ba yun? Binabaha ba yun? Maganda bang mag-content doon? Maganda bang mag-video doon? Lahat naman. Opo, gusto ko yan. Actually, meron bahay dun si Lola. Tapos nung hihingi na sana ako ng permit sa barangay sana. Okay. Kasi wala dong water station. Okay. So ang ginagawa nila, kumukuha sila sa bayan. Gumagamit sila ng boat. Okay. So ang planning ko is maglagay doon. Nung kumuha akong permit sa barangay, hindi ako inalaw. O, ba't di ka binigyan ng permit ng barangay? Sabi nila, meron daw silang project ongoing DNR. Okay. Half yung barangay sa mga profit. So nawala yung ko, parang kasi 2 months na ako nag-inquire sa online eh. So nag-usap ulit kami. Dito kayo nag-inquire o nag-inquire din ka sa iba? Dito lang. Dito din, okay. Tapos, We decided doon na lang kung hindi maglagay. nila i-allow Yes. Oo. doon na lang sa area namin. Kasi Kamusta yung project nila? Natuloy? ito nga po natutuloy. Technically, boss, ganito yan. Matagal pa yan. I'm telling you. Narinig mo na niya sa DNR ng ganang project. Lahat naman po ng ahensya ng gobyerno, they are planning to have a water filtration system. We already did in Palawan. But, boss, nasa na sila? May mga na-installed na doon na exceeding. Ngayon, nasa na sila? Ang problema kasi ito po, okay, sabi nila, hindi ipa-private. Kasi ito, private yung sa atin. Yung kanila kasi, since government subsidized, of course, yung ibang nandun, to be honest with you po, dahil libre nga, half ang bayad, minsan libre, sino ang magmamalasakit para i-maintain na? So basically, instead na nakakatulong yung project, hindi pa nakatulong. In a way na, paano makakatulong kung nakontaminate yung tubig? Kasi walang nagme-maintain na. Siyempre, lahat, igib lang na igib. Sino magpapalit ng filter? Sino ang well-knowledgeable na magmamalasakit dyan? So, siyempre, kung walang bayad, pagmamalasakitan mo ba? Di ba? Monthly. Magmamalasakitan mo ba yun monthly? Ngayon, kung walang magmamalasakit nun, ang dami na pong na-install ni former mayor, Hagedorn pa nung panahon na yan. Project na yan eh. Wala na. Takol na. Yun nga sir yung sabi ko sa admin, nung kinausap ko siya,
Sabi ko, ang government tsaka private magkaiba eh. Bakit ayaw mo ko Hindi, i-allow? private naman kayo, magbabayad naman kayo ng taxes, magbabayad kayo ng permit. So ngayon, ganito lang po kamo yan, Kap. Simple, di, magtayo muna ako since wala pa yung sa inyo. Ngayon, pag meron na yung sa inyo, alangan namang hasal ako to. Siyempre, magkakaroon ka ng suki. O di yung barangay supply na yung mga gustong kumuha sa inyo. At iba pa na rin yung sa private. Kailan nyo pa ba kamo planong uminom ng tubig? Yun yung naging initial plan ko 2 months sa Well, boss, even in La Union, ang dami na pong ginagawa namin na barangay. Kami rin ang puma-project eh. Yung mga alat na tubig doon, may budget ang government doon, tapos kami ang bumabanat noon. Kami na ang nag-supply sa kanilang water system. Although wala akong pakialam how much yung deal nyo dyan, basta ako, bebenta ko yung unit ko, ay nang bala. So, maraming ganyan na mga project ng government. May punto naman, tapos, wow. You know? Kaya sir, ang vision ko din sa kanila sir. Sensitive yung part na usapang yan. Kumbaga ako naman, sinasabi ko naman sa inyo, boss, kahit na, kumbaga, ayan, may video ako. Ako matapang ako sabihin yan, kasi totoo eh. Ang dami pong tinayo sa barangay na yun. Sarado lang. Kasi sino magme-maintain? Ngayon, kung private kayo, anong kinalaman ng private na gustong magnegosyo ng tubigan kung may government project? Since ganun pa yung stand namin Parang doon. pinost namin yung doon. We decided na muna, doon muna sa lugar na. Okay, sa lugar ninyo, you can start it on your area. Tapos kung gusto nyo talaga yung market doon, edi mag-deliver kayo. Hanap kayo ng mga sub-dealers. Yun nga sir. Yun yung, That's what you can do. Yes. Ayan, nagkakaroon. Para lang hindi lang- Sabi ng mata ni sir, nga, kaching. Para Yun nga, sir, eh. karoon ng kasi po, conflict pa doon sa... para hindi kami Well, magka-conflict sa that's what I'm saying, boss. Diba? May mga taong nakatira na doon sa islang yun. Tama? Opo, Technically, 4,500. 4,500 people kailangan uminom ng tubig na malinis. Tama? Kailan sila inom ng tubig? Actually sir, ang mode of mineral water Saan nanggagaling yung water? sa bayan. Sa bayan pa. Dinala nila sa boat tapos dinala sir nila. O kung iyon umuobra, anong pinagkaiba na magtayo ka doon? Hindi ko nga alam sir eh. Kasi ang Doon pumapasok, sir, yung tinatawag natin na minsan personal interest. Don't get me wrong, sir, but it's a personal interest. Sorry ako sino man yung kapitan doon. Pero I don't know him, but it's a personal interest. Hindi naman kayo kita. Di ba? Kasi kung wala kang personal interest, bakit pipigilan mo ang isang gustong magnegosyo sa lugar na yun? Anong dahilan? Susunod naman yan sa mga rules. Kung gusto mo ng DNR permit, mag-apply ka ng DNR permit. Kung gusto mo ng water permit, mag-apply ka ng water permit. You are willing to apply whatever na requirements na ibigay nila. Kung hindi mo kayang i-provide, dyan kami problema. Pero as long as you can provide it, anong reason para pigilan ka ng sariling kapitan? Boss, kapitan lang yun. Dapat nagpa-aral ka kay mayor eh. yun yung sabi ko sa kanya. Di ba? Ano ba ang big business? Hindi naman barangay business permit ang ino-open natin. Mayor's permit. Di ba? Ibig bang sabihin, boss, ganito, tayo ka doon sa hindi doon sa east lang yun. Babawalin ka niyang mag-ship doon ng tubig? Hindi ko po sure yun. Bakit ka mo? Sabi mo, may nag-ship na ng tubig doon right away. O bakit yun ina-allow niya? Sabi niya, wag mong i-allow yan. Sabi mo sa kanya, wag mong i-allow yan. Kasi may project dyan ng DNR. Project nyo. Ikaw, nilagay mo lang yung system doon. Nilagay mo lang yung machineries doon para mas maging efficient, mas maging mabilis. Less ang energy, effort, less ang cost, whatever na you could do to provide that safe clean drinking water to that island. Actually, it's a good decision. Kumbaga para sa akin, may part na humanitarian act doon. Naisip mo yun, walang ininom tubig naman sa mga tao rito, sa Pusali umiinom, lagay natin ng water system. Meron ka ng act of good intention doon, boss. Sir, 2 years ago, galing ako doon, may nagtayo doon. Pero 1 month lang, hindi siya nag-totally operate. Ano nangyari? Pinasara. Hindi po. Kasi yung tubig nila, salty pa rin. Hindi na solusyonan yung problema. Sa amin, boss, may package din tayo. Kahit salty yan, maayos natin, boss. Kaya nga sir, nung mga panahon na nag-YouTube kami, napanood nga ako isang beses. Kasi actually naghanap Isang beses lang pala napanood. Ang bira, ayoko na. Isang beses. Isang beses. Gaano kadalas yung minsan? Na-hook na siya. Isang beses kasi sir, ang work ko talaga. Ako is web developer, tapos may TV ko, tapos nag-work ako. Nanonood ako ng anong business ventures. Tapos bigla kang pumasok. Ba't ako napasok doon, sir? Hindi ko alam sa YouTube. tayo dyan, no? Sabi ko, puling naman itong tingnan mo ito. Sabi ko sa tingnan mo ito. Boss, walang hindi magaling. Sabihin mo lang totoo. Diba? Ako, nasasabi ko sa'yo, boss, kasi ako, I have my balls to say it. Bakit? Kasi na-experience ko. Diba? Sabi ko nga sa kanya, tingnan mo to, iba siya magsalita sa explanation. Naghanap kasi kami ng Best supply. No. Binabola niyo ako, kabayan. Siya pinapagdadami. Pinapanood namin, siguro mga Guys, yung itsura ng kaharap ko, artistahin.
mga 3 months ago. Ay lang ipakita yung mukha, pero Mga 3 months ago. Tapos yun na. Sabi nga ng mga ano, so, project na si Sir Alfred yung TV natin. Nawala na yung mga... tinanggal na yung mga spam doon. Puro yung mga nagbago na yung algorithm ng YouTube. Ano mo. Kasi yun nga sir, nakapanood kita. Kasi siyempre parang may mga ano din kasi ako. May mga idol ako na mga magagaling na tao. Kasi meron din ako Sino yan? Sino yan? business na iba. Sino yan? Iba't ibang business. Ibang business na Okay. gusto kong ano. Okay. Yun, isa ka sa naging Oo. pinanood namin yun sir. Kasi may mga iba-iba kami ano, tulad may mga kennel kami, meron akong computer shop, mga ganon. Tapos gusto namin mag-add pa ng ventures. Tapos yun, nakita. Actually, nung una, di ba dapat yellow? Yun. Kaya siguro nag-up. Kaya yellow yung inaano ko, inaanap. Kasi sir, dun sa area ko, May yellow din ako eh. May yellow din ako eh. yung sa area ko sir, actually, may tatlong water station. Wala pa nga business name yung yellow ko eh. Ano kaya ang tawag ko sa yellow ko? Pamasang yelo. Hindi, yun na nga. Pambansang yellow na nga ako. Pambansang tubig, pambansang yellow, pambansang labada. Ayun sir, yun nga. Noon nga, sir, tapos na tayo sa issue dun sa isla. Okay. So, ang gusto kong iyan, dun sa area ko, kasi dun sa area ko, tabing ilog naman yung bakanting lote ko. Kailangan mo siyang, street yun, tapos yung street, may tindahan naman ako doon. Yung tindahan. Wala akong pwedeng paglagyan ng machine doon. Ang naisip ko kasi, kaysa mag-rent kami, i-renovate yung place ni mama na tabing ilog. Pero kasi talagang yung building, i-renovate mo tapos yung daan. Good idea ba yung naisip ko? O dapat akong mag-isip? Nasa loob kasi. Sa loob po kasi. How could I answer that? Hindi ko naman nakita yung lugar. What we could say, boss, kung kaya ng budget mo magpa-renovate, go. Okay? Kasi unang-una, property nyo yun. Whatever development na nandun, it's your property. Wala kang nasayang. Compare na nagrenta ka, dinevelop mo, hindi naman sa'yo yun. Pinaganda mo, hindi naman sa'yo. And isa pa, sabi mo looban. Okay lang naman kahit looban. Kasi we're selling business. Kumbaga, service provider kayo. Hindi naman pupunta talaga kayo sa water station para magpa-refill. Kami yung lalabas. Kayo yung lalabas para i-deliver yung mga produkto ninyo. Kaya masipag talaga dapat dito sa negosyong to. So basically, kahit nasa looban yan, dadayuhin pa rin yan. Ako nga dito, sa bukid ako. Pinuntahan mo eh. Oh. Tama. Yun Diba? yung power ng social media. Yes, hindi lang yun. It's also the power of product. Kasi ito sabihin ko sa inyo eh, kahit anong galing kong magsalita rito, kahit anong galing kong magpaliwanag, boss, kung walang gawa, puro sat-sat lang yan. You will see negative comments about my company. Pero wala. Bakit? Ibig sabihin, whatever I said, whatever na sinabi ko dito sa video ko, ginagawa namin. Pag sinabi namin, yan, utangin mo 2 taon, walang tubo, walang interes. Nasaan lugar ka ng Pilipinas? Tawi-Tawi, Batanes, nasaan ka man lupalop, kahit US territory, partingin ko yung gamit ko, darating yan. Kumbaga legit, anywhere in the Philippines, even the different country, we ship. Pambansa nga, ma'am. Pang global na tayo, ma'am. Oo, kasi ilang makina na pinadala ko sa Guam, tuloy-tuloy. Oo. So, we ship, kumbaga meron tayong mga logistic to do that. The point is, boss, kung kaya ka marting ng mga tao, I think kayang makarating yung mga aparato ko. Di ba? So, ngayon, ang tanong, kayo, mag-negosyo kayo ng water station, naisip mo na ba kung ilang container yung gusto mong ibenta sa market? Kasi doon nag-matter lahat yun eh. Ilan yung volume na gusto mo i-operate? Kasi boss, sabi mo, yung area, baka maliit. Kasi ang pagkakaintindi ko sa explanation mo kanina, maliit eh. Tama ba? Oo. Kasi kapag masikip ang area, boss, I will say, hanap tayo ng expansion. Lakihan natin kasi Yung ano ba sir, yung working area. malaki po yan. Malaki pala yun eh. Intindi ko kasi sabi mo, tabing ilog eh. Oo nga, tabing Anyway, so kung tabing ilog yan, wala namang kaso. Okay? Even yung tabing dagat nga eh, na papaayos natin, no, tabing ilog lang. Kaya natin yan, boss. Ano sukat? Actually, yung sinukat ko sa sir, yung kalahati lang na pwedeng pag-operate ng water station, kaya yung wag ako ng halos 35 square meter. Tanong ko, Kaya naman doon, kung 35 square meter, you could produce at least 400 container. Wag lang sabay-sabay. ang planning ko kasi sir, parang yung indoor niya na may machine, tapos may outdoor siya na parang hugasan. Ganun talaga ang sistema. Okay. Ang kinoconcern ko lang kasi doon yung may alaga akong dogs. Ano talaga ang concern? Yun nga sir, okay ba na or makakontaminate yung tubig? Dapat ba kaya? Wait. Anong concern natin doon? Yung ano po ba? Yung tenant o yung aso? So, Walang kaso mo sa aso. Nakakulong ba? Nakakulong naman eh. Anong maging contamination sa tubig ng aso? Wala siyang kinalap. Di ba? sige sir. Easy. Sige. Ano pa? Yung tenant, policy natin? Ano ba? Hindi, wala na. Wala pala. Yung aso lang. Kasi parang
most likely sanitation dapat. Diba? Hindi naman. Ang ano lang is maging malinis po yung pag-process natin sa loob. Hindi naman papasukin ng water station yung aso. Hindi. Hindi naman pala eh. Wala namang kaso. Preferably, sir, naka-aircon. Kung ako, ma'am, syempre, gusto ko naka-aircon. Imagine mo, ito, nag-uusap tayo, walang aircon. Ma'am, hindi ko required yan. Pero, syempre, if you want the premium service, of course, maganda naka-aircon yan. Sa naiisip ko kasi sa inyong dalawa, ang target nyo, andito eh. Kumbaga, mataas eh. No? Mataas eh. Nag-start kami, gusto ko, image namin yung quality. Tama. Same with me. Kaya mayabang ako magsalita sa social media kasi nga, gusto ko na maintain ko yung quality na gusto ko eh. Musta yung kape ko, masarap? Oh, di ba? Pag hindi ka nasarapan, soli natin. Ano pa ang concern, boss? Sige, akin na yung listahan mo, sir. Yung listahan. Ako, wala akong script dito. Ikaw, meron eh. Gusto ko siya para wala siya. Ibato mo na. Kasi siya sa mga technical concerns. Boss, ang totoo niyan, yung technical, kami bahala dun eh. Ang ano ko na sir, yung marketing kasi di ba, nabanggit ko nga dun sa barangay namin. Yung mama ko, di-dealer na siya ng tubig. Pero yung barangay namin, may 3 water station, pero hindi siya dun kumukuha. Kasi hindi namin gusto yung tubig sa 3 na yon. Kumukuha siya sa 20 minutes o 30 minutes travel na water station pa mula sa Hindi gusto yung tubig. dinideliver. Yun yung water station na sobrang tagal na dun sa area namin. Yun yung gusto yung lasa. Yun ang maganda rin lasa, sir. Yung 3 kasing water station. Baka kliyente ko yun. Yun nga, sir. Ang plano ko, kung hindi gusto ng mama ko yung lasa ko, tapos nagdi-deliver pa rin yung galing sa ibang barangay. So yung 3 yun, parang hindi nagpa-function dun sa barangay yun. Or meron siyang kulang. Ganito yan, boss. Siguro nakikitaan ng mama mo yun kasi hindi ko alam kung anong reason, no? Nakikitaan ng mama mo yun na mas malinis yung sa kabila. Mas gusto niya yun yung ibenta niya compare sa nakikita niyang 3 water station na malapit sa inyo. Kasi kahit man ako gusto ko magbenta ng produkto. Gusto ko yung maganda. Gusto ko yung top quality. Ngayon, boss, kung hindi ako confident sa binibenta ko, kahit man ako, hindi ko ibebenta yan. Tsaka yung delivery kasi nila, yung water station kasi na 3 na yun, walang delivery. Isa pa yon. Yun nga sinasabi natin, good services. Imposibleng walang kinonsidered si mother mo doon na reason. Bakit doon pa siya bumibili sa malayo? May malapit ng 3. Tapos yung one time nasura yung pinukunan niya, kumuha kami doon sa 3 yun, tinry ko. Ano nangyari? Hindi siya pasado talaga sa panlasa ko. Mas okay talaga yung dati namin kinukuha. Hindi ko sure kung ano yung machine nila. Hindi ko naman tinecheck nila. Check mo. Check mo. Wala naman kayong client doon. Marami kaming customer doon. Kaya lang po, hindi kasi branding namin ang pinopromote. Kasi kami, pag ginamit mo yung pangalang Watermark, syempre magiging franchise ka na, boss. So, kasi sana, mostly kasi ginigate-keep ko yung Para hindi gayahin. Okay lang naman sa amin yun. Okay lang naman yun. Kami actually ganito, meron kaming mga client na syempre nahihirapan sa marketing. No? Para mapabilis yung marketing nila na hindi na sila kailangan mag-explain and whatsoever. They putting my name on the business nila. Parang ganito, Hagonoy Water Refilling Station, powered by Watermax. Yun lang, maliit lang yung pangalan ko. So, pagka nagmamarket sila, tapos mabasa, dito pala may Watermax pala dito. Hindi yun franchise. But still, alam nila na makina ko yung gamit. So, pagka ganun, ang bilis silang nakakabenta. Kapag ka nahirapan sila sa marketing, lalo may mga tao kasi na nagnegosyo, hindi marunong makipag-usap sa tao, hindi marunong mag-market. May mga ganyan. Kung kaya nyo yan, wala namang problema. Pero sabi ko nga, kami very versatile kami pagdating sa ganyan. Kumbaga, pwedeng gamitin, pwedeng hindi. Up to you. Up to you. Up to you. Kaya nagbablog din po kasi namin. Vloggers pa kayo? Ayos pala eh. So, bawal ang collaboration sa inyo kasi may bayad. Talaga. Ako, libre. Actually, sir, sabi ko sa kanya, pwede natin gamitin yung pag-vlog natin, i-marketing. Ano bang channel ninyo? Mga sikat pala itong pala magagandang tao. Property mo ba yung paglalagay mo sa isla? Property mo, anong karapatan ni Kapitan na may develop dun sa property mo? Itanungin kita, anong karapatan ni Kapitan na magbawala ka magnegosyo dun? Sige, wala siyang karapatan. Hindi naman illegal yung ginagawa mo, boss. Ngayon, kung may plano si Kapitan for the DNR na may project siya, di gawin niya, di ba? Actually, si Kapitan andyan para sa ikagaganda ng community. Ngayon, kung may plano sila na ganun, ikaw magninegosyo ka lang naman doon, ibig sabihin yan, kung nagustuhan ng gobyerno natin na magtayo ng sari-sari store doon sa isla na yon, bawal din. Doon po ba may tindahan? Marami. Bakit may tindahan doon, Kapitan? Pasara mo kasi government natin may planong magbigay ng ayuda dyan. Tama ba ako? Ano pinagkaiba ng ibang negosyo na water station versus sa sari-sari store? Parehas lang yon. Kapitan na yan. Papangalanan ko na yan. Gigil ako. Interested kayo sa package 5 namin? Oo, sir.
Sige, hindi ko na i-discuss kasi sigurado pag diniscuss ko, matataas eh. Wag na, okay na yan. Yung sinasabi nila na magba-branch daw, hindi practical na maliit ng package para makapag-branch ka. Ngayon, kung package 5, kung ako magkasabi sa'yo, pag naka-200 galon ka sa isang araw, dapat mag-branch ka na. Kasi yun lang yung maximum niya eh. Ngayon, kung 200 bottles lang, kapag kinumpute mo yan, magkano lang ang kinikita mo? Maliit. Kaya ang Diba? gandang package po, si number. 9, 10 kung kaya ng budget. Kaya ngayon, sasabihin mo sa akin, nagsisimula pa lang po kasi. Yung mga salitang yon, sir, salita yun ng mga takot talaga magnegosyo. Ma'am, ito sir, isang beses lang po kayo bibili ng machine eh. Boss, 11,000 po yan per day. Kayang kitain, yes. I-multiply mo na lang sa 12, 11,400 pesos per day. Multiply mo na lang, per day to sir multiply by 26, may 296,000 pesos ka sa 30 pesos monthly. I-multiply mo na lang sa 12 months, it's 3.5 million per year. Magkano investment mo? Dumating ang panahon, ma'am, na nai-stress si client, kami pa sinisisi. Ikaw naman kasi, Alfred, may package na yung ka pala, hindi mo na-rekomenda. Kasalanan ko po ba? Kayo nagsabi sa akin na, nagsisimula pa lang po kasi kami.